Alright guys, welcome back to the second episode of our spear fishing adventure here in Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. Medyo maaga ang gising natin dahil maaga din tayong pupunta sa dive spot natin sa araw na to. Medyo tulog pa yung ating mga kasamahan, lalo na yung mga night divers. So ayan guys, naghahanda na si Manong para sa aming agahan sa barakuda at mayroon pa doon mga isda, ilak. So it's about 4:20 in the morning. Dahil maaga din kaming lalaot, so ayan po, ang mga kasamahan ko tulog pa doon sa taas. So, dilim pa ang paligid. So let's go guys, maaga tayong pupunta doon sa ating spot. Nandiyan ito si Robert at si Bro Dixon sa bangka na to, yung iba sa kabilang bangka naman. Nasa mga 40 minutes din ang biyahe namin sa gamit ng mga bangkang to papunta doon sa bagong dive spot namin. Ayan, sabak agad tayo sa sisid dito sa spot na to. Medyo mababaw lang, yung malakas na ng agos, pero napakalinaw ang visibility meron. Sa drop natin ito, mayroon tayong nakita isang longnose emperor. Stone shot po ang isdang to. Napakagandang spot na to. Ang daming isda na sa paligid. Yellow lip emperors, Maori snappers, long nose emperors, midnight snappers. Muli tayong bumaba dito dahil pinakita tayong mga Maori snappers at mga unicorns na malapit lang. Medyo mababaw lang to pero hirap tayo sa pagsisid. Malakas kasi ang agos sa ilalim kaya hindi tayo nakapag-concentrate ng maayos. So mukhang naninibago tayo sa spot na to. Ayan po, isang yellow lip emperor ang target natin. Yan po ang ating second fish of the day, isang yellow lip emperor. Maamo sila sa spot na to. Ang dami nila sa baba. Kaya muli tayong bumaba, may nakita pa tayong isang piraso. Same spot pa rin tayo mga lods. Isa pa rin yellow lip emperor ang target natin. Ayan po, malapit na.
Ayan, pagkatapos mataba natin ang yellow leaf emperor, lumabas bigla ang isang malaking GT sa harap natin. Kaya hanggang tingin na lang tayo dito mga lods. Better luck next time. At dito muli tayo nag-drop. Sana namang magandang isda ang ating inasinta. Ayan, isa po yung midnight snapper. Medyo natuwa tayo sa tama natin dito. Napaka-minor ang injury ng isda. So, dumaan lang sa ilalim ng hasang ang ating shop. Ayan po. Nag-exit naman ito sa kanyang bibig. So, sa parang galos lang talaga ang sugat nito mga lods. Pwede pang aquarium pa. Ilang sandali pa, nakita natin si Bro Robert Wasawas mula sa mababaw na bahagi. May huli na itong isang malaking red bass. Ayan po, 9 kilos po yung red bass niya. Personal best niya mga lods. Ayan ang laki. So shout out po sa iyo Bro Robert Wasawas ng Batangas sa kanyang personal best ng red bass at 9 kilograms. Para mga 10 ano yan? 10 ano? Ha? Maliit yan? At sa drop kong ito, sinubukan kong gumamit ng jamming. Ayan, hindi pa natin na ubos paglatag ang jamming natin. Biglang may dumating na red bass. Kaya bumaba agad tayo at naghintay doon. Nag-set up tayo ng ambush. At di tayo nabigo dahil bumalik ang naturang red bass. Ayan, napakaganda ang patama natin yan mga lods. Spine shot. Nasa 9 kilograms po ang red bass na nahuli sa spot na to. Napakalaki po at malusog. Medyo malakas ang agos dito at narinig natin na si Bro Shendo Maron ay sumigaw at siya pala ay nakatira ng isang dugtot kaya nilapitan natin. At ayan po, na-secure na po niya pero medyo na-bend yung spring steel shaft niya. Medyo malakas kasi ang hatak ng isdang to. Lumipat kami ng pwesto at dito may isang isda ang tinira natin, isang unicorn. Isang humpback unicorn ang huli natin dito. Hindi ito binibili sa mayari ng bangka kaya gagawin namin ito. Ginagawa namin ito dahing.
Dito bumaba ako at may tinira akong isang blue spine unicorn. Natamaan sa may batok kaya nakawala. Uli akong bumaba at may nakita akong 3 pirasong tribali. Kaya pumili ako ng pinakamalaki. Ayan. At nang matamaan natin ito, may nakita akong isang malaking barakuda doon sa baba. Na parang gusto niyang sunggaban ng ating huli. Medyo na-excite tayo. Para talagang umaangat ang isdang ito. Kaya dahan-dahan ko hinila ang nahuli ko at gagamitin natin itong pamain sana. Nagmadali akong mag-reload. Nagbaka sakaling maabutan ko pa yung malaking barakuda na sa baba. Pero pagkatapos ng maload natin ng pana, ay umalis na rin pala yung barakuda. Dito bumaba ako dahil may nakita akong isang parrotfish at nag-unload ako ng isang luma dahil medyo maliit lang naman ang target at mabato para maging secure ang ating shot. Dahil bala kong gagamitin ang parrotfish na to pang chamming. Ayan, at puruhan din natin kasi mayroon na tayong pang-chamming. Mayroon tayong makikita ang mga isda doon sa baba ng wall. Sa isang drop ko may nahuli akong bigay emperor pero hindi na natin kuna ng video kaya ayan hindi natin nakuha ng video pagkatapos matamaan. Dito may nakita na naman akong isang bigay emperor kaya sinundan natin ito. Medyo malaki na din. Binabay nito ang wall area. Ayan. Marami po sila. Ito malaki ang ating pinipili. At napakaganda ang ating patama nito.
Dito bumaba ako dahil may nakita akong isang tree valley. Good size na rin ito kaya pinitas ko na. Ayan, nakapakita na sa drop kong ito nagpatangay ako ng agos at may nakita akong isang malaking bigay emperor kaya binabaan ko na. At dito nakakuha tayo ng magandang range at natamaan din natin. Stone shot. So ito po ang ating last fish of the day. Isang big eye emperor. At dahil dumating na ang aking mga kasamahan, kaya makyat na rin ako sa bangka. Ang aking huli ay nasa doon sa kabila. Ang huli naman dito na nasa bangkang ito ay kay Bro Dixon. So medyo madami ang huli namin at excited kaming makauwi doon sa aming motherboat. Kaya lang medyo malaki ang alon kaya dahan-dahan lang patakbo ng aming bangka. Tatlo kami sa isang bangka at sa kabila naman apat sila. Travel naman kami ng mga 30 minutes papunta doon sa aming motherboat. So marami-rami din ang huli namin sa hapong ito. Lahat kami nakahuli ng mga malalaki. Yan po ang ating mga kasamahan. Pictorial time sa mga huli. So, kanya-kanya kaming buhat sa aming mga huli para sa nasabing pictorial. So, masaya tayo sa hapang ito. Lahat kami ay ligtas na nakauwi dito sa bangka namin. Ito pala ang pangatlong araw sa aming pagsisid. Ang nakalipas na araw, hindi kami nakahuli ng marami. Dahil nasira yung mga bangka namin. So, medyo nahihirapan kami. Kaya ito, bumawi kami sa araw na to. Ayan po, tuwang-tuwa ang lahat dahil mas marami kaming huli sa araw na to compare sa nakalipas na 2 araw. Ayan, kanya-kanyang pwesto para sa pagbuhat sa aming mga huli. Ayan guys, thank you so much for watching on the second episode of our spearfishing adventure here in Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal of the West Philippine Sea. Atin ito. Laban lang, Pinoy. God bless everyone and thank you so much for watching. Salamat ng marami. Salamat na kayo. Hindi pa na naka-play. Hindi naka-play.